Dahil sa sobrang manual ng ginagawa nyo, dahil sa sobrang manual ng mga processes nyo, napaka-prone sa human error. At kapag prone sa human error, mali-mali yung relay ng information. Yo, what's up guys? Sa video na to, tatalakayin natin kung ano nga ba ang workflow automation at kailan mo ito magiging kailangan. Kung may negosyo ka ngayon, may task ka sa iyong mga negosyo na sobrang daming kailangang manpower o oras na kailangang matuunan para matapos lang ang isang task, ang isang workflow. Eh sa tingin mo naman ay hindi gaanong kakomplikado yon at hindi naman siya gaanong dapat kailangang pinagtutuunan talaga ng ganong karaming oras. Pero sa hindi mo mapaliwanag na paraan, ganun talaga nangyayari sa negosyo mo. Tapusin mo ang video na to, baka dito kita mabigyan ng idea o ito yung solusyon ng problema ng negosyo mo at alam mo na kung paano ito solusyonan. Ayos? Ako pala si Kyle. May 3 years akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa workflow automation at sa accounting system. Kaya tara, let's go. First and foremost, define muna natin ano yung workflow automation. Huwag na natin pakomplikahin. Ang workflow automation lang para sa akin o in a perspective sa mga negosyante para mapadali. Ito yung pag-automate na instead na marami kang gawin sa isang task, in-automate mo na. Sa isang pindot mo o sa isang ginawa mo lang task, marami ka nang natapos na task sa likod nun dahil na-automate mo na. Bigyan kita example, okay? For example, nagko-quote ka. Sa pagko-quote mo, minamanual pa natin yan dati. May Word tayong template, meron din tayong spreadsheet. For example, kung spreadsheet, nalalagay natin yung quotation, actual quotation. Tapos, mayroon pa tayong tracker kung anong progress ng quotation na yun. At ina-update pa natin sa spreadsheet yung kung na-approve ba o proceed ba yung quotation na yun. Na-update din natin kung nare-reject yun. Tapos, kapag na-update, sinasubmit natin manually din o kung anong way nyo para masubmit siya sa production, project specs, di ba? Paggawa ng delivery receipt pag matapos na yung production. Tapos pag notify ulit manually sa sales na tapos na yung project na yun. Manual yung ginagawa sa isang workflow na yun. Pero ang workflow automation, gumawa ka lang ng quote at in-update mo lang yung status, automatic na masisend sa production, manonotify sila at the same time isang pindot lang din sa production para malaman mong na-deliver na. Hindi mo na kailangan gumawa ng template, hindi mo na gumawa ng progress tracker dahil nasa system na lahat ang kailangan mo. Yan ang workflow automation. Nagdadala siya ng convenient sa mga workflow na ulit-ulit para maiwasan yung human error, tsaka madaling i-audit at maiwasan din yung sisihan. Kasi mas maraming sisihan kapag manual yung process. Ayan yung workflow automation. Simple lang, pero kailangan ng mga negosyo natin. Bibigyan ko kayo ng 3 indikasyon o idea kung kailan nyo ba magiging kailangan na mag-acquire o mag-embrace sa workflow automation. Okay, game. Isa sa mga indikasyon na kailangan muna ng workflow automation ay ang too much time and manpower spent in one task. Sa nakwento ko nga kanina o sa nasabi ko kanina, nasa simple task, hindi naman siya ganong komplikado at hindi naman siya dapat ganong tinututukan dapat. Eh bakit napakahabang oras, napakamaraming taong kailangan para matapos lang yung kaisa-isang flow na yun. Kapag naramdaman mo na yan sa negosyo mo, eh kailangan mo na mag-embrace o kailangan mo na mag-acquire ng workflow automation. Isa yan sa indikasyon na kailangan mo na ng workflow automation. If too much time or manpower spent in one task o one or more tasks. Basta marami. Basta maraming na-spend na oras. Yun na yun. Ayos? Okay. Tandaan mo yan. Okay, next. Isa sa mga indikasyon na kailangan mo na ng workflow automation ay ang too much error in one day. Napakaraming waste, napakaraming nagagastos na pera, napakaraming nasasayang na oras, manpower sa isang araw at sa maraming transaksyon. Kapag naramdaman mo na yan, kapag umaaray ka na sa cost, pag umaaray ka na sa mga nagiging waste sa isang araw, tandaan mo to. Baka workflow automation ang problema niyan. Dahil sa sobrang manual ng ginagawa nyo, dahil sa sobrang manual ng mga processes nyo, napaka-prone sa human error. At kapag prone sa human error, mali-mali yung relay ng information, for example, ng sales to production, production to delivery, di ba? Tsaka yung conversation o pag-relay-relay ng per department, hindi efficient dahil manual. Napakarami palpak tuloy nang nangyayari sa isang araw. At additional cost pa yun. Akala mo nakamura ka dahil nag-manual ka, eh napamahal ka tuloy dahil sa napakaraming error na nangyayari sa negosyo mo. Okay, isa yan sa indikasyon din. Kapag there is too much error in one day because maraming mga pagkakamali nga error. Okay, next. Isa sa mga indikasyon na kailangan mo nang mag-embrace o mag-acquire ng isang workflow automation ay ang it's almost impossible to control in audit your business. Sa'yo na may-ari, napaka-imposibleng malaman, napaka-imposibleng i-retrieve ang mga numbers ng iyong negosyo. Napakahirap na i-audit kung ginagawa ba ng empleyado mo ng tama ang kanilang mga trabaho. Napakahirap sa'yo i-retrieve kung kumikita ba yung negosyo mo.
mo. Napakahirap sa iyong sabihin kung ano nga ba ang net worth ng negosyo mo. Nahihirapan ka ng malaman ang overall health ng iyong negosyo. Pati ikaw, hindi mo alam kung anong nangyari sa nakaraang buwan, nakaraang taon. Dahil hindi naayos ang arrangement ng data ng iyong negosyo. Di naayos ng compilation pagka dugtong-dugtong ng trabaho ang mga flow ng iyong negosyo. Mahihirapan ka talaga dyan kapag manual lahat. Okay, yan yung tatlong indikasyon na mabibigay ko sa'yo na kailangan mo na mag-automation. Kailangan mo nang umadapt sa workflow automation. At disclaimer lang, hindi ko binabash ang manual dahil kapag nasa testing period pa tayo ng ating negosyo, nasa product market fit pa tayo, inaalam pa natin kung aandar ba tong negosyo na to. Marami pa tayong discovery para malaman yung kung magiging successful ba tong negosyo na to. Marami ka pang inaalam sa simula. Pero kapag nasa 2 years ka na, 3 years, alam mo na yung market na gusto mong pagsilbihan, alam mo na yung movement ng market, at namumroblema ka na sa part ng tao at sa internal na operation nyo, dyan mo nang unti-untiing umadapt sa workflow automation. Hindi naman porket automation yung binabanggit, may bayad lahat. Kahit spreadsheet lang yan, kayang i-automate yan. Kahit na Google spreadsheet yan, ako sa sarili ko, gamit ko yung pinaka-advanced na automation ng Google spreadsheet. Kaya alamin mo lang yan kung anong gusto mong i-automate, kaya mo yung ma-automate lahat. Basta, ang trabaho mo lang ngayon para ma-automate mo yung mga bagay-bagay sa iyong negosyo, alamin mo muna, isaulo mo muna, magpatulong ka sa mga empleyado mo kung ano yung mga best practices na flow na kailangan nila o kailangan mo o kailangan ng negosyo para mas maging perfect yung flow ng workflow ng negosyo mo. Sinishare ko to sa inyo dahil pinaniniwalaan ko na ang maayos na internal SOP, internal na automation, internal na operation, kapag maayos yung pagkadugtong-dugtong ng information, maayos din yung pagsiserve natin sa mga customer natin. Kasi alam mo ba, kapag yung sa loob natin na operation, sabog na sabog din. Isang follow up lang ng customer niyan, magtuturuan na yan kung sino magpa-follow up dapat. Sino-sino pa tatanong niyan kung sino ba nag-entertain ng customer na to, kailan ba to nag-order sa atin. Basta pag hindi naka-automate, ang customer din ang naapektuhan at ang customer ang cash flow ng negosyo, 'di ba? At marami pang factors na ikasisira pa ng negosyo mo kung hindi natin na-automate o hindi natin ma-audit ng maayos ang negosyo natin. Kalaban natin dito, manual processes. Dahil sa manual processes, manual nating dinodocument lahat, manual nating nire-record lahat. At kapag manual, prone sa human error. Tao lang naman tayo, nagkakamali. Pero may solusyon naman dyan para mas malesen natin yung human error. Hindi man natin 100% perfect, pero at least malesen natin at ma-automate. Malaking bagay na yun sa ating negosyo. Yan lang muna sa video na to. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutan guys na mag-subscribe, mag-like and comment sa ating video. Subscribe kayo sa ating YouTube channel. Follow nyo ako sa Facebook, saka sa Instagram. And kung gusto nyo magpa-consult sa workflow automation, mag-message lang kayo sa Facebook page ko. Mag-join din kayo sa community. Fill out nyo lang yung form, email, tsaka name nyo lang kailangan dyan para i-send ko yung link ng community at send ko rin yung mga social media links ko at yung booking link para magpa-book na kausapin ko kayo when it comes sa consultation. Free consultation ng ating workflow automation. Libre lang yan kaya huwag kayo matakot. Gusto ko rin makipag-usap sa klase-klaseng mga negosyanteng nag-struggle din dyan at gusto ko kayong tulungan. Ayos, kwentuhan lang tayo. At maraming salamat sa panonood guys. Dito ko muna tatapusin ang video na to. Palaging tanda at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Adios!